Hi guys! Today I will be doing a first impression review nitong Etude House Precious Minerals BB Cream. It has SPF 30 and PA++, perfect fit, whitening, anti-wrinkle, anti-darkening. Ito ay 60 grams. Ang shade ko is W13 or Natural Beige. This BB cream comes with a double layer cover formula that perfectly covers imperfections and areas with uneven skin tone for smooth, bright, and flawless skin. Meron siyang pump, very good. Check ko na siya. Apply ko muna siya sa isang side ng aking face and napili ko is this side. Kung bago kayo sa channel ko, I have oily skin and sabi okay daw tong BB cream na to for oily and combination skin. I think maputi sa akin itong shade na to. Pero awan ko kung mag-darken siya kasi iba yung timpla ng skin ko ngayon eh. Ewan ko, siguro naging acidic ako ngayong buntis ako, pero let's see kung magto-tone down siya. Kita-kita ko yung dry patches sa skin ko. Medyo meron siyang sticky feeling, and na-even out niya yung skin tone ko, pero meron pa ako nakikitang ibang blemishes na nakalabas. Yung smell niya, it's super bango. Yung pearl cream ng Pond's, ganun yung smell niya. It smells really nice. Dito sa kabila, ang gagawin ko, gagamitan ko siya ng brush. So, let's see kung okay din siya na gamitan ng brush. So, ayan. Yung finish niya, it's dewy, kaya expect nyo na medyo merong lagkit factor. I have a feeling na maputi itong natural beige sa akin, pero ayokong magsalita ng tapos kasi lately, yung mga foundation and BB creams na ginagamit ko, minsan nagda-darken siya sa skin ko. Siguro dahil naging acidic yung face ko, ngayong pregnant ako, I'm not really sure. Pareho lang yung finish sa brush yung ginamit at saka sa fingers. Pero I think mas preferred ko yung brush kasi mas madali siyang i-apply. Parang may mga areas na parang blotchy. Dito sa taas ng muso ko parang may maputi na part. Dito, I'm not sure kung dahil sa pagbe-blend ko, baka hindi ko lang siya masyadong na-blend kasi mas napansin ko siya dito sa side na to. Dito sa may yung in-apply ko gamit brush. Pero dito, okay naman siya. Other than that, parang maputi nga siya sa face ko kasi hindi pa siya nag-tone down. Ilang minuto na yung nakalipas, I think 20 minutes na. The feeling, it's malagkit na. Hindi pa ako nakakatayo dito sa upuan. Anyway, babalik ako mamaya for an update. It's now 9:21. Mache-check talaga natin yung longevity nito at saka kung okay siya sa oily skin saka sa pawisin kasi it's gonna be a busy day today. 3:08 PM and 6 hours mula nung in-apply ko tong BB cream. Malagkit siya. Yun lang masasabi ko kasi tingnan nyo dumidikit yung hair ko. Medyo hindi pa ganun kasagwa yung oil. Ang ginamit ko pa ng setting powder kanina, nakalimutan ko sabihin, is itong MK Translucent Loose Powder. Photo with flash. Okay naman siya. Medyo may konting off yung color. Siguro dahil maputi yung BB cream sa akin. Pero ngayon, hindi na masyado. Except sa area ng eyes. Saka dito, yun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, parang medyo blotchy. Hindi naman ako ganun ka-shiny tingnan sa ngayon. Pero magbablot pa rin ako kasi susuotin ko to the whole day. Mamaya pa ako ulit mag-update. Dahil sa lagkit niya, napunit yung blotting paper. Magre-retouch ulit ako ng powder. Pero this time, ang gagamitin kong powder is mattifying powder. Tingnan natin kung malesen yung pagiging malagkit niya. Okay, mukhang na-lessen naman yung pagiging sticky niya. Ibabalik ako mamaya for my final update. 8:39 PM, final update. Itong mukha ko magkasama ng pawis at oil. Sobrang init. Sabi ko nga, buti nga, kumapit pa rin yung BB cream sa akin kahit paano. Kasi talaga, grabe yung pawis ko buong araw. But you know what?
I am impressed kasi knowing na BB cream to, tapos sobrang init, and I have very oily skin, kumapit pa rin siya sa skin ko, kaya thumbs up for that. And dito sa leeg, dahil pinagpawisan yung leeg ko, medyo medyo nagbubuo-buo siya dito sa leeg dahil sa pawis. Yun lang nakikita kong disadvantage sa kanya, yung sticky feeling. Longevity, okay naman siya, tumagal naman siya ng almost 12 hours. Okay pa rin naman siya, hindi pa siya ganun ka hulas. Yun nga lang talaga, yung disadvantage is yung lagkit. So, kung magko-commute kayo, malamang masagap ng mukha nyo lahat ng alikabok sa kalsada kasi nga malagkit siya. Sa natural lighting or sa daylight, tsaka sa flash photo, pareho silang maganda. Maganda yung coverage, makinis tingnan yung face ko. Yun lang talaga, expect nyo na yung feeling ng malagkit. You can get this online for a much lesser price, 800 pesos, from ABC Online Kikay Shop. Ilalagay ko yung link sa description box. Pero if you do not want to order online, pwede rin naman kayong bumili sa mga Etude House branches. Sana nagustuhan nyo itong review ko. Sana naging helpful. Kung naging helpful, please give me a thumbs up. Maraming salamat po sa panonood. See you again on my next video. Bye!